Narinig mo na ba yung kasabihang, common sense isn't so common? Totoo yan. Lalo na pagdating sa mga taong hinahayaan nating pumasok sa buhay natin. Dapat wag mong hayaang pumasok ang mga taong hindi nirerespeto ang hangganan mo. Pero minsan, lalo na kapag bata pa tayo o gusto lang natin magustuhan tayo, nakakalimutan natin to. Hinahayaan natin ang maling tao, iniisip na baka kapag naging mabait ako, magbabago rin sila. Pero hindi ganon ang nangyayari. Mas madalas, inaabuso nila ang kabaitan mo. Simulan natin sa literal. Yung physical na espasyo mo, ang tahanan mo. Kung may taong hindi nire-respeto ang boundaries mo at pinapasok mo pa rin sila sa bahay mo, delikado yon. Hindi lang sila basta-basta bisita. Pwede silang magdulot ng emotional, physical, at minsan pati financial na pasakit. Minsan iniisip natin, basta mabait ako, maaayos din to. Pero hindi ganoon ang totoo. May mga taong kuha lang ng kuha. At habang binibigyan mo sila, unti-unti ka nilang inuubos. Ngayon, pag-usapan natin ang inner world mo. Isip, puso, enerhiya. Ito ang tunay na delikado. Kasi kapag hinayaan mong pumasok ang maling tao sa puso at isip mo na walang respeto at walang malasakit, sisirain nila ang kapayapaan mo mula sa loob. At madalas, huli na natin nare-realize ang damage. Mapapagod ka, mababurnout ka, mauubos ka. May mga taong literal na magnanakaw ng enerhiya. Dadalahin ka sa drama nila, sa problema nila, sa mga kwento ng pagkaawa sa sarili. At sa una, maaawa ka, tutulungan mo sila. Pero eto ang katotohanan. Hindi mo pwedeng ayusin ang taong ayaw ayusin ang sarili nila. Hindi mo masasalba ang taong ayaw akuin ang responsibilidad. Kung may kilala kang laging may problema, laging may kailangan, at paulit-ulit nasa parehong sitwasyon, hindi na yan malas. Kakulangan na yan ng accountability. Lahat tayo may pinagdadaanan. Pero darating sa punto na kailangan nating tanungin ang sarili natin. Bakit ako laging nasa ganitong sitwasyon? Anong parte ko dito? Kapag paulit-ulit mo silang tinutulungan, iniisip mong nakakatulong ka. Pero sa totoo lang, pinalalala mo lang ang sitwasyon. Hinahayaan mong hindi sila matutong managot sa responsibilidad nila. At kung mahal mo talaga sila, kaibigan man o pamilya, dapat mo silang mahalin ng may boundaries. Mahirap magsabi ng hindi, lalo na kung people pleaser ka. Takot tayo sa conflict. Ayaw nating makasakit ng damdamin. Minsan, natatakot tayong isipin na selfish tayo. Pero pakinggan mo to, ang pagprotekta sa sarili ay hindi selfish. Kailangan yon. Yung mga totoong nagmamahal sa'yo, re-respetuhin nila ang boundaries mo. Yung mga nagpaparamdam na may kasalanan ka kapag pinili mong alagaan ang sarili mo, sila ang dapat mong bantayan. Tingnan mo ang mga relasyon sa buhay mo. Balanse ba? O laging ikaw ang nagbibigay? Ang tunay na relasyon, kaibigan, pamilya o pag-ibig, dapat daloy yan. Hindi dapat laging ikaw ang nauubos. Hindi lahat ng tao karapat-dapat sa access sa iyo. Ang oras mo, enerhiya mo at kapayapaan mo, sagrado yan. Minsan, ang pinakamakapangyarihang gawin mo ay lumayo. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa pride, kundi dahil sa respeto sa sarili mo. Kapag binitawan mo ang maling tao, binubuksan mo ang pinto para sa tamang tao. Kaya maging maingat, maging mapili. Protektahan mo ang bahay mo, physical man yan o emotional. Protektahan mo ang kapayapaan mo. Protektahan mo ang kinabukasan mo.